So ayan guys, ito po muli si Bro Carnolin. So ayan, update tayo sa bagyong si Uwan. So ayan, so ito na siya guys, meron na siyang mata. So nasa typhoon category na po ito. At ang layo nito ay, ito po ay, ang site po natin ay pag-asa.dost.gov.ph. So ayan, so ito na yung kanyang location. So kung papansinin nyo po, nahahagip niya na po itong Samar area, Leyte. At may part ng Dinagat Islands and Surigao and Agusan. So ayan, so ang bagyo pag nagkaroon na ng mata, medyo malakas na yan. So puntahan natin guys ang panahon.gov.ph. Ayan. So yun guys, kung hindi magbabago ang kanyang location or track ng bagyong Uwan ay sinearch ko po ito, nakita ko dito sa may bandang Aurora. Yan. Kung papansin niyo po, malapit siya sa Kasiguran. Ito po yung Kasiguran. Pero mas mababa po ito yung mata niya. So ayan, ito guys ang malaki pong ulan niyan. Torrential rain po yan. So kung makikita nyo, tingnan natin, hindi nila-download din. Naglo-loading kasi yung ano ng, kung ang kapal ng ano niya, kung ilan yung sukat ng ulan. So yan guys, so ang oras po nito ay mga bandang 8:30 to 9 ng gabi, kung magtutuloy-tuloy yung kanyang bilis, kasi depende yan sa bilis niya. Kung babagal siya, syempre madidelay. Kung bibilis naman siya, mas mapapaaga. So ayan, so kung nakikita nyo guys, yung clinic ko sa ulan, ayan o, 51 mm 1 hour. Yung sa Cebu 47.61 ata yun. Ayan. So yan, kaya kung papansinin nyo ay namumula yung naka-red warning ang buong Northern Luzon and halos Central Luzon. Ayan, so mag-ingat po tayo guys, kasi ang speed nito, medyo pansinin nyo ang panahon ngayon, medyo mainit. So favorable po yan sa parating na bagyo, dahil mas maganda pang malamig dahil nababawasan yung strength ng bagyo. Pero gaya nito na malinsangan, so nakakakuha pa siya ng strength doon sa dagat, kasi pag mainit ang dagat, mas tumalakas yung bagyo. So yan, so yung ulitin ko guys, ang kanyang landfall, kung hindi magbabago ang ano na to, track niya at ang bilis ay between 8:30 to 9. At yan, malapit ito sa Aurora, Kasiguran. Yan yung track nila. Pero since medyo malayo-layo pa naman siya, ano po ito, bukas ng gabi. So titingnan natin. So ayun guys, ayan yung kanyang location ngayon. So mga bandang 2 PM, nasa ano ito, typhoon category na siya. Malakas-lakas na po ito. So ayan, kapag nakikita nyo po, halos may mata na siya. So yan, so kung mapapansin nyo, ang maliwalas pa rin ang panahon natin ngayon. Makita nyo naman po. Kaya pansinin nyo, mainit pa po siya. Kasi posible pa ngayong araw ay magpapakita pa yung ating haring araw. So yan guys, tandaan po natin, ang landfall nito ay bukas ng mga 8 to 9 ng gabi sa area ng Aurora, kung hindi siya magbabago. Okay? So yan, so kung papansin niyo, yung clouds na yan, hihigupin niya pa yan para mabuo yan. Kasi napakalawak ng kanyang, ayan ang haba niya, no. Yan. So hanggang Mindanao po siya, Luzon, Visayas, and Mindanao ay sakop po niya. So ayan, balikan po natin yung ating
Ulitin ko lang po, ang ating site po ay panahon.gov.ph. You can visit that sa meron din siya sa pag-asa.gov.ph. So yan, so puntahan natin ulit yung so ayan, no? Kung mapapansin nyo yung tapon niya, pero dito kasi mas realistic kasi yung panahon.gov.ph. Kumbaga makikita mo yung kapal ng ulan doon. Ayan. Like dito, ayan, makikita mo din naman siya, pero medyo delay kasi ito ng konti. Yung kanyang parang 15 to 20 minutes. Pero may date naman po yung data niya kung kailan, kung ano oras. So yan, so pansinin nyo po, good weather pa rin tayo. Wala masyadong kaulapan pagdating dito sa Luzon. Kaya yung iba nagtataka sila bakit wala pa rin yung bagyo. Ayan, medyo bumagal po siya ng mga past few days. Siguro nung unang araw, pangalawa, pangatlong araw ay bumaba muna siya, tapos parang nag-U-turn siya, umakyat ulit siya, tapos nag-stationary po siya. And ngayon, nasa Ipon 1 po ay ang location po niya ay 680 km east of Borongan City, Eastern Samar, or 760 km east of Katarman, Northern Samar. Ayan, ang movement po niya or ang bilis po niya ay nasa 35 kilometers per hour. Ayan, ang kanyang strength po ay ngayon ay 140 kilometers per hour, and gustiness niya ay up to 170. So lumalakas na po ito. So yan guys, pansinin nyo, may mata na po siya. And ayan, lalakas pa ito. Ayan, siguro iniisip ng iba na ay, wala namang bagyo, mainit naman ngayon. Hindi po yun. Yan ngayon nagbibigay sa kanya ng lakas, yung alinsangan na ito. So ayan, so siguro mga guys ang kanyang lakas po ay 140 na kilometer per hour. At ang kanyang bilis ay 35. So dati guys, ang kanyang bilis lang ay 25. So ibig sabihin nun, mapapaaga yung ating ang ano nito, pag-landfall niya. So tandaan, bukas po ito ng between 8 to 9. So kung possible, kung ganun kabilis siya, mapapaaga pa dyan. So yan guys, inuulit ko. Kaya po, tumagal ito. Kaya napansin nyo po, umikot po siya. Gumanyan siya, yan. Tapos bumalik siya. So mga isang halos, ano yan, kalahating araw, 12 hours. Ayan, tapos umakyat dahan-dahan din. So ngayon, bumalis po siya ng 35, Imagine, 35. So kung ang location niya dito ay, pansinin niyo po, ano oras yan? 8 AM, kaninang November 8. Yan yung actual, ang location niya ng 8 AM. Tapos, mamayang 8 PM, nandito na po siya. Ayan. So, ito pa. Kung titingnan nyo sa taas, ito. Pag hindi nagbago yan, bumagal po yan dahil pa northeast po siya. So, alam nyo po guys, pag bumagal ang bagyo, mas destructive yan. So, yan. So, ang ano niya, tingnan nyo po kahit pa paano, Quezon City, mga ganon. So, yung NCR po, may kunting hagip po dito. Kung, yun dun sa con of probability natin.
na bilong pa rin ng Metro Manila and Bicol region. Mayroong part ng northern, I think northern ano yan, Camsur o Cam Norte, something ganon. So napakalapit po ng kanyang ano po dito, baka magsisignal number 4 po ito, itong area ng Catanduanes. Base po ito sa ating cone of probability. So yan. So kung makikita nyo ay napakalaki po ng kanyang diameter. Halos buong Luzon kaya niya, and Visayas kaya niya sakupin. So yun guys, mag-iingat po tayo. Ito yung time kasi bukas po medyo masungit na yan. Mararamdaman na natin yung hangin nito. Although hindi pa siya ganun ka lakas, pero syempre kung palapit ng palapit, palakas ng palakas siya. So yun, ito yung panahon ng paghahanda. So ingat po tayo guys. Ayan, mamaya siguro parang wala pa yung ano ng Pag-asa, yung kanyang updates. So ingat po tayo guys sa bagyong ito kasi malakas po ito. Ayan. Ito po muli guys, si Bro Carnolin. Ayan. So, huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel, Bro Carnolin Andrade. Paki-like po. Kahit like lang po, masaya na po ako dyan. Thank you po.